Ah, kung ako nasa panig po ng mga DDS, sa panig ni Duterte, panghihinayangan ko po itong parting ito eh. Bakit? Tingnan nyo ha. So sabi ni prosecutor, nung nag-usap tayo, ganitong bansa. Nung nag-apply ka, ibang bansa. So nawala yon doon sa, kumbaga, naka-order na sana na okay na yung bansa, okay na rin yung Oo. prosecutor. Ang punto kasi, ang interim release ay kumbaga karapatan kung sino mang detenido. Oo. Kung eto na, so sabi nila tatlong bahagi yan. Una, kung ikaw ay mag-a-appear sa court on time at kung kailan kailangan. Pangalawa, kung hindi makaka-endanger, hindi ka makaka-obstruct doon sa proceedings, doon sa trial. And then pangatlo, kung hindi ka magagawa ng krimen o hindi mo ipagpapatuloy yung ginagawa mo dati. Yan yung parang 3 key points. Okay, kaya po may nakalagay doon sa statement ng request for interim release ni Duterte na hindi na po siya gagawa pa ng anumang bagay, hindi na siya magko-commit ng krimen. Kasi po, requirements po yun. So wala pong, yung mga nagsasabi nga pala ng mga vloggers, umamin si Duterte na siya po ay nag-commit ng krimen. Hindi po totoo yun. Wala pong pag-amin. Doon po kasi sa interim release, isa yan doon sa mga nakasulat doon na key points or kailangan nilang ipangako sa ICC na hindi nila gagawin. Na binanggit niya nga kanina, dadalo ko palagi on time, hindi ako tatakas, hindi na ako papatay, hindi na ako magko-commit pa ng ganong kasalanan. Ganon. So yun po. So napilitan kumbaga kasi kailangan. Pero walang bearing yon pagdating sa paglilitis na parang sabihin, base sa inyong request for interim release, umamin ka na hindi ka nagagawa pa furtherly ng kasalanan. Ibig sabihin umaamin ka, hindi po yun pwedeng gamitin. Kasi po yun, kumbaga, against his will yun eh. Hindi niya po statement yun eh. He has to abide. Ganun lang po yun. Pero ang punto ko naman dito, ba't natin to pinag-uusapan? Gaya nga ng sinasabi na binabanggit niya kanina. Ang sabi ng prosecution, kasi nag-usap naman po yung kampo ni Duterte at saka ng prosecution na magre-request sila ng interim release sa kanya. Kaya lang, di ba sabi niya nga rin sa unahan, nung nag-usap tayo ganitong bansa, tapos ngayon, iba na. Diba? So, doon daw po, nawala na yung kumbaga naka-back up. Kaya tama naman yung sinabi that the prosecutors or the office of the prosecutors will not oppose the interim release request. Kasi nagkaroon ng magandang usapan na hindi naman kami tatakas, dito lang naman yan eh. Ganon. Kaya lang po, putik na yan. Diba? Yung mga pananalita nila Sara, ni Hanilet, yung mga aksyon nilang ginagawa, yung mga minions doon sa ICC, at yung patuloy na hindi pagkilala ng kampo Duterte sa kapangyarihan ng ICC, nako, yung inconsistencies po nila, yun po yung nagpahamak. Kaya etong dating sumang-ayon na sana na na hindi naman sumang-ayon, kung hindi ko kontra, simple lang yan eh. 'Di ba? Silence means yes. Anong nangyari? Kumontra na tuloy. 'Di ba? Sinayang nila. They lost the ball from their own hands. Sabi ng prosecutor, sa 3 puntong yan, may dahilan kami para sabihin hindi dapat payagan si Duterte. Pumasok na lahat. Maski nga yung mga sinasabi ni Duterte, yung pagkapanalo niya, maski nga yung ginawa ni Hanilet Avancenia, nung huhulihin siya, yung pamumukpok na daw, pag-upak dun sa pulis, binanggit ng ICC, ng prosecutor, sabi nila, sa ganitong sitwasyon, mukhang ito ay tipong aalis tapos hindi na babalik. Yon, that's correct, di ba? Pati ICC na blackmail. No. Effort pa more sa pagbubudol-budol dinala sa ibang bansa. At saka yung sinasabi na pumatay siya, ulitin ko po, hindi po totoo yan na inamin niya. Vloggers lang po ang nagsabi niyan. Their interpretation. I've seen another videos ni Conti na sinasabi niya nga na
Sinasabi nila na pag-amin, maging sa Rappler din eh. Sinasabi nila na pag-amin na ginawa ni Duterte, wala raw pag-amin na ginawa doon si Duterte, bagkos kailangan niya lang gawin yun kasi yun ay requirements para sa pag-request ng interim release. Yun. Okay? Sayang ano? Akala kasi ng mga tangang-tangang yan, makukuha nila, lalo na yung para silang mga sinto-sinto, Maharlika, Harry Roque, tsaka yung iba pang OFWs doon, na nagmarcha-marcha sa harapan ng pintuan ng ICC. Di ba? Sisigaw-sigaw doon ng Duterte, Duterte. Tapos ikot na naman sila, balik. Anak ng putya, parang mga sinto-sinto. Yung iba namang mga kababaihan na nagpupunta doon, anak ng putya, nilalandi yung mga polis. Dinadaan sa pakain-pakain. You want to taste adobo? And me. Walang yung mga kalandian nila doon. Paldong-paldo naman doon si Maharlika, di ba? And then later on, sabi ni Digong, hindi ko talaga po akalain ha. Ang syota ni Duterte, 13. Grabe naman, nagagalit pa ba yung putotoy niyan? O mukha na lang ni Digong ang nagagalit? Grabe, 13. Pwera pa yung original. Ang lupit, di ba? So parang tama nga talaga yung sinasabi dati rin ni Nino Barsaga na ang trabaho niya dati kay Digong magdala ng pokpok sa Malacanang. Binabayaran niya yung mga pokpok ng 120,000 kapag napili. At minsan pa nga daw pinapakyaw ng makapangyarihang tao sa Malacanang. May video niyan si Nino Barsaga and I have a copy. Grabe di ba? Diyos ko po. Grabing klaseng standard ng morality, ang pamana ni Duterte.